familiar psalm sa maaring familiar na sa atin at itong awit na ito ay minsan ay ah, nag- napaghahalawan din ng mga himno na ating inaawit. Psalms 46, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon, may isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lungsod ng Diyos, ang banal na tahanan ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya, siya hindi makikilos. Tutulungan siyang maaga ng Diyos. Ang mga bansa ay nagkakagulo, ang mga kaharian ay nagpapasuray-suray. Binigkas niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin, ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Pumarito kayo, inyong masdan sa Panginoong gawa, kung paanong gumawa siya ng pagwasak sa lupa. Kanyang pinahinto ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa. Kanyang pinutol ang mga sibat at binabali ang pana. Kanyang sinunog ng apoy ang mga karwahe. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa. Ako'y mamumuno sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Ito ang salita ng Panginoon. Ang sumulat ng Psalms na ito, sinasabi ay mga anak ni Korah, sons of Korah. Yung historical background, hindi natin tiyak kasi wala namang, hindi naman sinabi rito at wala ring pinahiwatig sa atin. Pero maraming mga commentaries ang nagsasabi na ang probability na ang salmo na to ay naisulat sa panahon na yung bayan ng Israel bayan ng Huda ay nanganganib sa paglusob ng Haring Sennacherib ng ng Assyria. Sa panahon ng hari ng Huda na yon noon na si King Hezekiah. Matatandaan na matindi yung banta ni Sennacherib, walang sino mang makakapagpigil sa kanila at natakot ang buong bayan. Ngunit ang nangyari ay nag-ayuno sila, naglagay sila ng mga abo sa kanilang mga ulo at talagang lumapit sila sa Panginoon at iniligtas sila ng Panginoong Diyos sa isang tiyak na pagkawasak sa kamay ng isang makapangyarihang bayan ng panahon na yon, ang Assyria. Pero alam natin ang nangyari at maraming mga Assyrian armies kinabukasan ay nakitang patay. Hindi dahil sila ay tinalo sa isang labanan, kundi mismong pinatay sila ng Diyos nung oras na yon. At maaring yun nga ang sabihin na nating background, pero wala tayong katiyakan. Pero ang gusto kong pansinin natin, na in-sketch dito sa Psalms na ito, yung various quarters where chaos is found. Merong mga various quarters, merong mga iba't ibang bahagi o anggulo na naroroon nakikita ang kaguluhan o yung sinasabi ng mga malalalim sa Tagalog ay saligutsot. Narinig na ba ninyo yan? Saligutsot. No? Ano yon? Saan daw makikita yung mga bagay na yon? Una, sa creation. Verses 1 to 3. Pangalawa, sa city. Pangatlo, conflict. So, tatlong bagay. Una, sa creation. Dito binabanggit verses 1 to 3 na merong mga parang chaotic experience na manggagaling sa mga natural calamities. No? May binanggit dito na ang mga bundok ay madudulas sa puso ng dagat. Tapos, may tubig na bumula at humugong, parang unos. Tapos makikita natin dito yung mga, parang sinasabi rito ay mga unpredictable
calamities that will happen in creation. And still, despite that, God is our refuge when the earth behaves unpredictably because of these calamities. Well, of course, mga calamities na alam natin ngayon, earthquakes, tsunamis, 'di ba? Malalakas na bagyo at marami pang iba. And then verses 4 to 7, sabi rito yung binanggit dito yung city of our God. Alam niyo po yung city of our God sa Lumang Tipan ay madalas na tumutukoy yan sa bayan ng Israel bilang isang covenant nation. No? Covenant nation. Kaya tinatawag na ang Israel o ang Jerusalem ay tinatawag na city set on the hill. No? Isa siyang syudad, pero hindi lang basta siyang syudad, syudad siya ng Diyos. So anong ibig sabihin? Mga tao ng Diyos nung unang panahon. Isipin natin na maging ang mga tao ng Diyos nung unang panahon ay hindi exempted sa trouble. In most cases, ang mga tao ng Diyos ay surrounded ng trouble. Ang totoo, mas maraming trouble pag naging bayan ka ng Diyos kaysa sa nasa labas ka ng bayan ng Diyos. Bakit? Kasi meron tayong distinct trouble na wala sa iba. No? Ano ba, may lindol, pare-pareho tayong nahihirapan diyan. May pagtaas ng fuel products. Lahat tayo nahihirapan, Christian o hindi Christian, di ba? May kaguluhan o kung ano man, may tinatawag na pandemic last time, lahat tayo nahirapan diyan. Pero meron tayong mga trouble, yung bayan ng Diyos ay may trouble na wala sa iba. Very distinct. Halimbawa, papaano ka mabubuhay ng may kabanalan sa gitna ng isang hindi banal na lipunan? Atin lang yun. Di ba? Papaano ka tatayo sa mga maling turo at practices na niyayakap ng mas nakararami? Alam mong mali. Atin lang yun Trouble lang natin yun No? Papaano natin lalabanan ang mga natitirang kasalanan sa ating puso? Papaano natin hihikayatin ang mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, na wala pa sa Panginoong Jesucristo na sila'y manampalataya? Papaano natin iiwasan ang mga pag-uusig na hindi natin kinukompormiso ang ating pananampalataya? Kasi ang pag-uusig, dapat iniiwasan din yan. Hindi naman natin pwedeng sabihin, sige, usigin mo ko. Christian kasi ako. No? Tapos pag inusig ka, ay, talagang Christian ako. Hindi. Iniiwasan natin yung pag-uusig. Pero, iniiwasan natin ito sa paraan na hindi kinukompormiso yung pananampalataya. Kasi iba yung inuusig ka, dahil, di ba, dahil may nakikita rin pangit sa'yo. Pero yung hindi mo kinukompormiso ang pananampalataya, and that is so distinct problem for the Christian. So, ang syudad ng Diyos ay laging dumadanas ng ligalig ng pakikipaglaban sa isang makasalanang mundo. At dapat nararamdaman natin yan. Dapat na-feel natin yan. Pero merong pangako sa verse 4. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lungsod ng Diyos, ang banal na tahanan ng kataas-taasan. Tingnan yung imagery, no? No, hindi ito literal, pero may imagery. Parang ganito, di ba? Minsan iniisip natin, para walang trouble, walang pumasok na mga baha sa loob, maglalagay ka ng pader, no? Matataas na pader. Hindi ligtas ka sa baha na nangyayari sa labas, hindi papasok sa iyo. Pero ang imagery, hindi ganon. Ang imagery, mayroong syudad, no? At sa ilalim ng syudad ay mayroong streams, no? Na dumadaan doon, papunta sa ibang, no? Sa ibang bayan, sa ibang lugar. So may streams of water flowing through the city patungo sa ibang lugar. Ang ibig lang sabihin, huwag kayong mag-alala. Maaaring may trouble kayo, pero andun yung aking streams of mercy, streams of grace. Andyan ang biyaya. At ano yun? Ano yun? Ang sabi sa verse 5, ang Diyos ang nasa gitna niya, siya'y hindi makikilos, tutulungan siyang maaga ng Diyos. Sino yung streams na yun? Ang Diyos. Ang presensya ng Diyos. So, nakita natin sa creation, nakita natin sa, ang tawag natin ay City of God, pero
pwede rin natin sabihin sa susunod, yung verses 8 to 11, yung conflict. No? Verses 8 to 11, there is war and conflict in this world and it affects us. Right? Merong talagang digmaan eh. Ayan, katulad ngayon. Yung nangyayari sa Middle East. No? Merong digmaan. Apektado tayo. Hindi naman natin pwedeng sabihin, tayo mga Christian, we are not affected by this. No, we are also affected by that. But the promise is, sabi, the God of Jacob is with us and is our fortress. Now, merong sinabi sa verse 10. Sabi rito sa verse 10, ito, siguro madalas na yung kino-quote ito, no? Be still and know that I am God. No? Magsitigil kayo, sabi ron, at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako ang namumuno ng mga bansa. Ako ang namumuno sa lupa. Tamang-tama ito, di ba? Kasi pag may kaguluhan sa ibang bansa, talagang affected ang buong mundo, affected maging ang church, affected maging tayo mga Christian. Actually, yun nga isang, sabi ko, no, lagi kong parang kinatatakot ko nitong pag-handle ng camp. Kung kailan naman mag-handle na tayo ng bilang taasan lahat ng mga fuel products, tapos ang gagamitin pa na produkto doon sa generator, diesel pa. Sabi ko, ano ba yan? Yan ang mataas ngayon. Buti na lang, hindi yata. Siningil ba tayo ng doon sa pinadagdagan ba? Wala. Hindi daw, sabi ni Rob. Si Albert, sabi, ginanon daw niya. So, salamat sa Diyos. Pero, tinan nyo verse 10. Verse 10, sabi doon, be still and know that I am God. Now, ito gusto ko paliwanag. Kasi madalas, may narinig na ako na nagpapaliwanag nito. At dati ganun din yung concept ko. Pag sinabing be still and know, tumigil ka. Sabi? Ano sabi sa verse 10? Magsitigil at kilalanin ninyo ang ako na Diyos. Para daw halimbawa, pag may problema ka, pag may trouble, mag-retreat ka muna. No? Umalis ka muna. Punta ka muna, ligo. Siguro, pero ginagawa natin yan, no? Pagka may mga, di ba, mayroong mga tinatawag na, magbakasyon ka muna, mag-relax ka muna. Yung term na ginagamit ng mga Amerikano, di ba? I need to breathe some air. Di ba? Yung ginagamit nila, no? Gusto ko muna ng ibang hangin na para nang sa ganun, mabago naman. Kinakailangan ko muna kasi madalas kinoconnect nila ito sa Psalms 23 verse 2 na yung mga tupa daw, dinadala nung pastor saan? Sa still waters. O yun. Pero palagi ko hindi yun ang sinasabi ng Psalms 46. Yung bang ginagawa ng mga monghe, pumupunta sa malayong lugar, umaalis sa isang mundo na punong-puno ng ligalig, no? Nagpapahinga, may problema sa bahay namin, magbakasyon muna ako sa probinsya. Kung may problema dito sa ganito, alis muna ako sa sitwasyon. Hindi ganun eh. Kundi sabi rito ng be still and know that. Kasi wala naman siya sinabing lumayas kayo o pumunta kayo sa ibang lugar. Sabi niya, kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. No? Ang ibig sabihin, ang gustong sabihin dito sa atin ay yung stillness na ito, kailangan nating matuklasan at kilalanin ang Diyos na makapangyarihan sa gitna ng mga kaguluhan, digmaan, hindi tayo umalis, kundi kilalanin natin na nandito pa rin ang Diyos. Kilalanin natin, tumigil tayo at kilalanin natin at tumingin tayo na nandito pa rin ang Diyos sa gitna ng mga sitwasyong ito. No? So hindi ito katulad ng isang monk na pumupunta sa mga kuweba, sa mga bundok, sa malalayong lugar, kundi ang larawan na ito ay tulad pa rin ito sa isang nanay na nag-aalaga ng mga bata na restless. No? Kung nag-aalaga ka ng takbo ng mga bata, walang tigil, habol ka ng habol. No? Ang hirap, di ba? No? Sa kabila ng ganon, maiinis ka ba? Aalis ka na ba? Hindi. Kilalanin mo, andito pa rin ang Diyos sa kabila ng habol ka ng habol sa mga batang ito na makukulit. O kaya naman, pwede nating sabihin, no, isang executive, o maaaring mataas ang posisyon mo sa trabaho, executive ka, pero ang daming kinakailangan mo mong pagdesisyonan. No, kasi ikaw ang nasa taas eh. Ay mga pressing decision na sa'yo. Pero still, you can
you can know and discover that God is here, that God is with you. O isang teacher sa isang classroom ng mga uncontrollable teenagers. O isang factory worker sa gitna ng isang noisy assembly plant. Alam mo, iniisip ko yung mga nagtatrabaho sa mga pabrika ng mga, ang iingay ng mga makina. Kasi, nung nandun tayo sa camp, ang iingay nung generator sa likod. No? Di ko alam paano nakakapag-relax si Billy dun sa likod ng generator. Gaganon-ganon pa rin. Lakas ng generator eh. Lalo na siguro kung nasa mga pabrika, puro mga general na lakas ng mga no? Pero, ano gagawin mo? Ayoko na rito. Hindi, parang sinasabi rito, despite na ganito yung kalagayan mo, pwede mong isipin, Panginoon, andito ka, kasama kita. No? Yun yung sinasabing stillness dito, mga kapatid, na it is a kind of stillness that amidst the uncertainties of tomorrow, the mind which engages on how to meet both ends in family budget, di ba? Konti lang ang pera ko. No? The unknowability of if your dream and desires would still be part of your life story, the issues that you're facing in your health and health issue, yung mga problema mo sa katawan, you can still claim the promise. God is our refuge and our strength, a very present help in trouble. That's what stillness meant here. So salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa atin, sapagkat pwede nating gawin ito at pwede nating i-claim ang mga katotohanan ito sa atin, sa isang new covenant people of God. Of course, ito ay para sa old covenant, but of course, yung principle nito, yung blessing nito ay pwede rin nating i-embrace sa atin ngayon. Bilang ang city of God ngayon, no? Hindi na yung nation Israel, kundi tayo na. Ang bagong Israel ng Diyos. Tayo na siyang kabilang sa pamilya niya, mga iniligtas niya, ang bayan niya, ang kanyang iglesia. So, salamat sa Panginoon sa mga salita niya. Manalangin tayo.